Yokin, mag-ingat. Tumahimik ka. Chen Yuan. Mag-ingat. Huwag kang manakit. Ito. Ay, ate. May darating na sasakyan. Anong gagawin nila? Dito na yon. Simulan nyo ang paghuhay. Opo. Hayop. Binabalak pa nilang hukayin ang libingan sa tubig ng Tumigil ka. Huwag mong kunin ang mga gamit ng aking ama. Sino ka, tanga? Umalis ka. Huwag kang makialam. Kinuha ninyo ang mga gamit ng aking ama at tinatanong mo pa kung sino ako? Ikaw ba si Chen Yuan? Sabi ng ama ko, si Chen Yuan ay isang gwapo. Paano naging tanga? Ikaw ang tanga! Sino kayo? Ang pagkatao ng binibini. Ikaw, probinsyano. Wala kang karapatang malaman. Pagkaraan ng ilang araw, puntahan mo ako sa lungsod. Bibigyan kita ng sapat na kabayaran. Ngayon, umalis ka nga. Hayaan mo kaming kunin ang mga gamit ng iyong ama. Ayaw ko ng anumang kabayaran. Gusto ko lang pangalagaan ang mga gamit ng aking ama. Isipin mong mabuti. Bago namatay ang iyong ama, may sinabi ba siya sa iyo? Anak, hindi na kaya ng iyong ama. Kung may babaeng galing lungsod sa hinaharap na gustong buksan ang kabaong ng iyong ama, hayaan mo lang siyang buksan ito. Ha? Ama, bakit? Makinig ka sa sinasabi ng iyong ama. Huwag mong tanungin kung bakit. Lahat ito ay para sa iyong kabutihan. Malalaman mo rin sa hinaharap. Tandaan mo, may iniwan ang iyong ama para sa iyo. Ha? Ha? Talaga bang pinapunta kayo ng aking ama? Sige, kunin ninyo. Pero mag-ingat kayo. Huwag ninyong sirain ang mga gamit ng aking ama. Ang daldal mo, hindi na kailangang sabihin. Mukhang ang libingang ito sa tubig, hindi basta-basta mabubuksan ng kahit sino. Kung hindi, subukan natin itong tangang ito. Ikaw ang sumubok. Hehe. Ay, Nahuli ko. Dali, kunin mo at tingnan natin. Ay, Ito ang mga gamit ng iyong ama. tama. Ako mismo ang naghagis nito. Kung hindi dahil sa patay na tatay ko, na pinilit ako sa kanyang karamdaman, hindi ako pupunta rito. Ang kasunduan sa loob ng 10 taon ay dumating na ngayon. Ang sinumang makakita nitong kasulatan sa kasal ay dapat pakasalan ang aking anak na si Chen Yuan upang angkan ng Shen ay yumaman at umunlad. kung hindi, Ang angkan ng Shen ay lulubog sa kawalan, Lia. at hindi na makababawi. Ayos! Akala ko may makukuhang mahalagang bagay. Kasulatan pala ng kasal. Gusto nyo pakasalan ko? Ang dakilang dalaga ng angkan ng Shen sa isang probinsyano? Panaginip lang yan. Ako rin, ayaw na pakasalan. Bunga ng tigre. Umalis na tayo? Kung aalis kayo, umalis na kayo agad. Baka kayo maligaw sa gabi sa kabundukan at lapitan ng mga halimaw. Ito pala ang kayamanan na iniwan sa akin ng tatay ko. Tandaan mo, may iniwan ako sa iyo. B. Tsay, pinaghirapan mo talaga ito. Bobo, nandito ka ba? Lutuin kita ng pansit. Day. Day, tanghaling tapat naman. Parang hindi tama. Ano namang masama doon? Kain ka na. Espesyal na niluto para sa'yo. Ito, yung pansit? Ano
Ano ba ang iniisip mo? Wala. Wala akong iniisip. Salamat, Day. Itong batang to, mukhang hindi naman talagang tanga. Oo nga pala, narinig ko kaninang umaga, may nakita raw na sasakyan sa bundok. Walang tao sa loob. Ano sa tingin mo? Baka yung sasakyang kagabi yon? Day, ibig mong sabihin, yung sasakyan kagabi, hindi bumaba? Wala naman akong nakitang bumaba. Ayon sa mga matatanda, may mga engkanto raw sa bundok. Mga guardian spirits, mga ganoong bagay. Sa madaling salita, delikado. Baka sakaling naengkwentro nila. Oy, wag mo nang isipin yon. Gawin na natin yung hindi natapos kagabi. Ituloy na natin. Hindi. Kailangan kong pumunta. Hindi pwede, ate. Kailangan kong hanapin sila. Hindi, wag kang pupunta. Bakit? Yung marumi ang bundok na iyon. Wala ring magagawa kung pupunta ka. At saka, yung mga magnanakaw ng libingan. Hindi mo dapat isapanganib ang sarili mo para sa kanila. Hindi sila magnanakaw ng libingan, sabi ng tatay ko. Hindi pwedeng hindi tumulong sa taong nasa panganib. Makinig ka sa akin. Huwag kang pupunta. Hijo, tama lang na makinig ka sa akin. Ate, pasensya na. Oy, Hijo, bumalik ka. Kumusta na si Tio Chin? Naiwan na ba natin? Hindi sigurado. Pero dalawa na ang namatay. Hindi naman siguradong nandyan pa siya. Wala nang ingay. Umalis na. Umalis na siya sa wakas. Ale, umalis na tayo agad. Kapag nakita tayo ng hayop na iyon, hindi na tayo makakaalis. Ano iyon? Ay, Bini-bini, bilisan mo. Takbo. ay, Naku, wala nang daan. ay. Bini-bini, ako ang haharang dito. Humanap ng pagkakataon para tumakas. Tio Chin. Tio Kin, mag-ingat. Tumahimik ka, Chen Yuan. batang loko. Ayos lang ba kayo? Batang loko, bakit ka napadpad dito? Sabi ng hipag ko, yung sasakyan ninyo ay hindi pa lumalabas sa bundok. Kaya sumunod ako para tingnan. Pagpunta mo rito, para ka rin naghahanap ng kamatayan. Habang hindi pa ito nagagalit, umuwi ka na. Mag-ingat. Huwag kang manakit. Huwag kang manakit. Ito. Napatigil mo siya? Hindi mo na ako kilala? Sen Yuan, ligtas ka ba? Batang lalaki, salamat sa kabutihan ng iyong puso. Pero itong bagay na ito, walang awa. Ay, mag-ingat ka. Ingat. Okay lang, talagang magkakilala kami. Hoy,
Natigilan ka pala sa pagsasalita. Natigilan sa pagsasalita? Okay na, wala nang problema ngayon. Umuwi ka na, makinig ka. Aray, Ay, Hehe. magpahinga muna kayo dito. Sasamahan ko kayong bumaba mamaya. hindi pwede. Hindi ako pwedeng bumaba. Swertihan lang kayo ngayon. Nakasalubong ninyo ang guardian na nakilala ko. Paano kung nakasalubong ninyo ang hindi ko kilala? Malaking problema na iyon. Tama siya, Binibini. Umalis na tayo. Magdadala na lang tayo ng mas maraming tao sa susunod. Balak ninyong bumalik? Marami ang guardian sa bundok na ito. Hindi ako aalis. Nasa bahay ang tatay ko, naghihintay pa rin ng halamang pang-espiritu. Halamang pang-espiritu. Halamang gamot. Oy, lumaki ka sa bundok? Alam mo ba kung saan makikita ang halamang gamot? Hindi ko rin alam. Hehehe, gutom ka na. Gusto mo bang kumain muna sa amin? Binibini, kumain muna tayo. Babalik na lang tayo mamayang gabi. Mas mabuti pa, magsasama tayo ng iba. Tama yung sinabi ng matanda. Hindi ako matanda. Sasama ka ba? Kung hindi, uuwi na ako. Binibini, umalis na tayo. Halika na. Teka, samahan mo kami. Tara, pasok kayo. Halika, pasok. Pasok kayo. Hehe. Si. Hey, Oh, umupo kayo dito. Magpahinga muna kayo at uminom ng tsaa. Luluto ako ng pagkain para sa inyo. Sandali lang. To, hey. Chen Yuan, nakauwi ka na ba? ay, hehe. Ate, bakit ka na pa rito? Dinadalhan kita ng pagkain. Ay, hehe. Sino sila? Magnanakaw ng libingan sila. Ha? Ikaw. Ikaw ang magnanakaw ng libingan. Kumusta po? Ako si Shen Mangfan. Ako si Luo Yuzhu, ang hipag ni Chen Yuan. Hehe. Ako si Chin Shou. Hahaha. Paano may taong magsasabing siya mismo ay hayop? Ang pangalan ko ay Qin Shou. Qin ng Qin Dynasty. Shou ng habang buhay. Qin A. Pasensya na. Marami akong dala na pagkain. Sabay na tayong kumain. Huwag ka nang magluto. Ay, salamat ate. Hehe. Ano bang formalidad sa ate mo? Upuan mo na. Halika. Kumain ka ng marami. Hehe. Boss, Miss. Hoy, Ang bilis naman ng tao ninyo. Hoy, nagugutom ba kayo? Gusto nyo bang sumabay na kumain? Hindi na. Aalis na kami ngayon. hoy, hindi pwede. Kung pupunta ka sa araw, para ka lang nagpapakamatay. Mas mabuting hintayin natin hanggang gabi. Aakyat pa kayo sa bundok? Oo, hindi na kayang patagalin ang sakit ng tatay ko. Miss, huwag magmadali. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Hindi naman natin pwedeng. Sila ay isama sa pagpapakamatay natin, di ba? Sige, sa gabi na lang. Maghanda kayong lahat. Opo. Parang naramdaman ko. Dito na tayo dumaan dati. Ganito rin ang pakiramdam ko.
Kaya siguro dahil masyadong malakas ang ambon sa bundok, nawawala tayo. Tangga. Sen Yuan. Tayo? Dito na ba tayo dumating dati? Parang dito na tayo dumaan. Ay, sabi ko na nga ba, dapat sa umaga tayo pumunta. Sa umaga, ngayong gabi na ito, madaling mawala. Imposibleng mawala tayo. Sanay na sanay ako dito. Isang posibilidad lang. Anong posibilidad? Multo ang humahadlang. Ito. Hindi siguro. May multo nga ba talaga? Wala. Mabuti naman at nakampante ako. Diwata ng bundok. Mas nakakatakot pa kaysa multo. Aray. Didiriwata ng bundok. Anong takot? Pinakamatindi. Kakainin ka lang nito. Maging alerto kayong lahat. Sapat ang ating armas. Wala tayong kinakatakutan. Chen Yuan, may iba ka pa bang paraan? Oh, ikaw anak, dito ka ipinanganak at lumaki. Tiyak na may mga tradisyonal na paraan ka. Noong araw, itinuro sa akin ng tatay ko ng isang paraan para masira ang multo sa pader. Anong paraan? Sabihin mo na, Hoy, ihi ng birhen. Bakit ka pa naghihintay? Mag-ihi ka na. Nakasabit ka sa akin, paano ako maihi? ako? Aray, Siya na? multo sa pader? Parang hindi nasira ah. Parang hindi nga nasira. Hindi talaga nasira. Konti lang nainom ko ngayon, kaya konti lang ihi ko. Kailangan pa ng dagdag na ihi ng birhen. Hoy, sino sa inyo ang birhen pa? Ayos mga hayop kayo. Kayo pala. Ay, Bunso? Sa oras ng pangangailangan, saka kulang ang ihi. Tito Chin, anong gagawin natin? Gamitin na lang ang sa akin. Ikaw? Boss, birhen ka pa pala? Tumahimik ka. Nasira. Nasira na ang multo sa pader. Huwag muna kayong masyadong magalak. Bakit? Anong nangyari? Eto. Ha? Ito. Ito ba ay? Ito ang diyosa ng bundok na may libo-libong paa. Kumakain ng tao yan. Ha? B. Ha? Ito. Kilala mo ba ito? Ano pang hinihintay nyo? Takbo na. Ano pang paglalaban? Mababasa ba yan? Takbo na. Anong nangyari? Naibit ang paa ko. Karga na kita. Takbo tayo. Nandyan na ang kuweba. Masakit ba dito? Masakit. Aayusin ko ang buto mo. Aray, Binibini. Ayos ka lang ba? Okay ka na ba?
Okay ka na. Subukan mong maglakad-lakad. Hala, ito. Wala nang sakit. Gumaling nga talaga. Boss, yung malaking uod sa labas, binubunggo ang bundok, parang mabubuwag na. Chen Yuan, may kilala ka bang diwata ng bundok? Tawagin mo para tumulong. Wala naman silang telepono. Paano ko sila tatawagin? Anong gagawin natin? Kayo, hintayin na lang natin na umalis siya. Kami? Ikaw? Ako. Baka kaya ko siyang talunin. Oy, Yung key refining technique na iniwan sa akin ng tatay ko, natutunan ko na. boss, nababasa mo masyado yung mga fantasy novel, no? Anong oras na? Nagbibiro ka pa ng ganyang kalokohan? Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Kung ganoon kang kagaling, lumabas ka at patalsikin mo yung malaking uod. Sige, lalabas ako. Isang malaking uod lang naman yan. Bakit kanina, ikaw pa yung pinakamabilis tumakbo? Hindi ba kayo yung nag-utos na tumakbo ako? Ikaw? Tama na. Huwag na kayong magtalo. Dito muna tayo magpahinga ng maayos. Kapag umalis na yung malaking uod, saka tayo lalabas. Boss, Kung tunay kang magaling, ngayon mo na patalsikin. Kung wala kang kakayahan, huwag kang magyabang. tama. Akala mo ba, isa kang cultivator? Sige, lalabas ako. Chen Yuan, talagang pupunta ka ba? Ang malaking uod na iyon ay may habang ilang dosenang metro. Ano ang gagamitin mo para patakbuhin ito? Magpahinga tayo ng maayos dito. Hindi nito tayo mahuhuli. Kusa na lang itong aalis. Sina. Puro ka na lang pagmamalaki. Sa susunod na magkita tayo, ikaw na ang bahala. Chen Yuan, salamat kanina. Walang anuman. Hehehe. Magpahinga na rin kayo. Pag alis nito mamaya, kailangan pa nating hanapin ang halamang espiritu. Sino ang nasa bungad ng kuweba? Ano ang nangyari, kuya? May kaganapan sa bungad ng kuweba. May tao siguro. Wala. Wala naman. Hehe. Isang magandang babae. Kinshu. Chinshu, hindi ka pwedeng lumabas. Kinshu. Oyoy. Chen Yuan Dali, tulungan mo ako. Wala talagang magagawa. Nabighani ang kanilang isipan. Hindi magising. Tio Chin. Chen Yuan, mag-isip ka nga ng paraan. Hehehe. Hehe. Hehe. Sila, kailan kaya sila magigising? Kailangan pa nating hanapin. Madali lang ito. Ihi ng batang lalaki. Ha? Anong nangyari? Kanina lang, nabighani kayo niya. Muntik na kayong makalabas ng kuweba. Hemp, Sinasadya mo bang guluhin ang plano ko?
Ngayong araw na ito, kayo. Huwag nang mangarap na makalabas sa kuwebang ito. Ikaw. Sino ka talaga? Aray, Ag, Aray, naku, vampira. Dadalhin ko kayong lahat sa presinto. Chen Yuan, mag-isip ka nga ng paraan. Little Fox, tigilan mo na yan. Kung magpapatuloy ka pa, may mamamatay talaga. Hey, Little Fox, ikaw nga pala. oh, Kuya Chen Yuan, bakit ka na pa dito? Bata lang pala ito? Ito ang tunay kong anyo. Sino sila? Hinahanap nila ang halamang gamot. Kasama ko sila. Hindi mo ba alam na mapanganib dito? Bakit ka pa pumunta? Nakasalalay dito ang buhay ng tao. Oo nga pala, Little Fox. Bakit mo sila ginugulo? Inaapi nila si Kuya Chen Yuan. Dadalhin ko kayong lahat at ihahagis sa mga uod. Lola, ipagpaumanhin niyo na po kami. May mga matatanda kaming pinapakain at mga bata pang pinag-aaral. Tama na. Munting Sora, patawarin mo na sila ngayon. Susundin ko ang sabi ni Kuya Chen Yuan. Siyempre, ikaw ang nagligtas ng buhay ko. O Munting Sora, alam mo ba kung saan makikita ang ganitong halamang espiritu? Ito ay Juaninghua. Ito ang pinag-iingatan ng Diyos ng bundok Chanzu sa labas. Nasa kanyang pugad. Munting Sora, maari mo ba akong samahan para hanapin iyon? Napakalakas ng malaking uod na iyon. Ilusyon ang ginamit ko para mapaalis siya. Gusto mo pang puntahan? Hindi ako takot sa panganib. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi rin kami takot. Basta, dalhin mo lang kami doon. Hindi kayo ang iniintindi ko. Ang iniintindi ko ay si Kuya Chen Yuan. Dapat si Kuya Chen Yuan ang magsabi. Chen Yuan, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo ako. Basta't mahanap mo lang para sa akin ang Xueninghua, papayag ako sa kahit anong hiling mo. Kung gayon, Mag-asawa ka na lang kay Kuya Chen Yuan. ha? Hala. Kung ayaw mo, edi huwag. Aalis na ako. Payag ako. Bukod sa mukhang medyo tanga, okay naman ang ibang bagay. Gwapo rin naman siya. Mabait pa ang puso. Kung ikaw ang manugang, sige, tara na. Tandaan mo, pagbalik sa lungsod, isama mo si Kuya Chen Yuan. Yeah, hey! Kuya Chen Yuan magliliwanag ka na sa labas. Lumabas na kayo. Hindi ba kayo lalabas? Sigurado ka? Yung malaking uod na iyon, umalis na ba talaga? Hindi ka naniniwala, edi magtiis ka dyan sa loob. Huwag kang mag-alala, hindi nagsisinungaling si Little Fox. Ganyan lang ang tapang ninyo. Kapag nasa pugad na ng Diyos bundok na may 1,000 paa, mababaliw kayo sa takot. Aray! 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 Ate, patawarin mo na ako. Pakawalan mo na ako. Tara na. Ilibing na natin sila. Mas mabuti na yon kaysa mabulok sa gubat. Mga kapatid, kuya,
Hindi ko kayo madadala. Kuya, Buhay pa pala kayo? Hayop ka. Akala ko patay na kayo eh. Nagdugo ng husto. pagdugo, pagkamatay, magkaiba yun. Oo nga, Paano naman naming maloloko yung malaking uod? Kung hindi, Mabuti. Mabuti naman. Sumama kayo sa akin para kunin ang snow condensation flower. Tara na. Yung nasa itaas, yun na yung snow condensation flower, di ba, De? Ganun na lang ba siya magbantay? Ano pa ba? Teritoryo niya to eh. Anong gagawin natin? Pwede ba nating ilayo? Kunin natin ang bulaklak, tapos umalis na tayo dito. Diyos ng bundok yan, maloloko mo ba yan? Mukhang walang choice kundi lumaban. Mga tol, handa na kayo. Tito Chin, mag-ingat ka. Ilayo mo siya. kami na ang bahala sa kanya. Ayaw pa rin umalis. Chen Yuan, may iba ka pang idea? Ayaw umalis, kailangan nating lumaban. Pero, pwede ko munang kausapin? Kuya Chilopod, pahiram naman ng bulaklak mo. Munting Soro. Ayos ka lang ba? Ang laki at lakas ng halimaw na to, wala dito ang kayang tumapat sa kanya. Ako na ang susubok. Kuya Chen Yuan, mula nang mangyari yon noong 10 taong gulang ka, hindi na katulad ng dati ang lakas mo. Mukhang hindi mo rin kaya. Huwag kang mag-alala. Ingat ka, Kuya Chen Yuan. Baka hindi ka pa man lang makapag-asawa, naiwan na agad sa pagiging byuda ang misis mo. Tigilan mo yan, munting Soro. Magiging maayos si Chen Yuan. Tol, pahihiramin kita ng Xueninghua mo. Huwag kang ganyan kakuripot. Kung ganoon, aawayin na kita. Yung bata, talaga bang isa siyang cultivator? Dasang ni? Diyos ko, hindi naman talaga siya marunong, di ba? Ito. Hindi naman pala siya nagyayabang. Sige, Aray, Kuya Chen Yuan! Chen Yuan, kumusta ka? Ang ulo ko, ang sakit. Aray! Aray! Chen Yuan, Ako ang haharang nito, gisingin mo agad si Kuya Chen Yuan. siya. Chen Yuan, gising ka na. Yuan, Kanina tatay, itinuro sa iyo ang mga ito. huwag mong gawin niyon. Ipakita ng basta-basta sa iba. Narinig mo ba? Ha? Kung hindi, mag-aakit ito ng Diyos ng bundok at mga halimaw. Makinig ka? Haha. Hem! Ay, Yuan, para sa iyong kaligtasan. Kailangan ng tatay ang lakas ng iyong katawan na selyohan ng 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, magkakaroon ka ng pagkakataon na buksan ito. Naiintindihan mo ba? Gising na si Chen Yuan. Gising na siya.
Ay, malit na Soro. Kuya Chen Yuan, parang naibalik na ang memorya mo Hindi ka natuliro. Kailan ba ako naging tuliro? Malinaw na malinaw sa akin. Kung hindi, paano ako sumama sa inyo? Dito sa ganitong lugar. Hehe. Kung gayon, ang malaking halimaw na ito, ipagkakatiwala ko na sa iyo. Nasaktan na ako. Huwag kang mag-alala. Kukunin ko. Chen Yuan, kaya mo ba yan? Huwag kang magpilit. Ate, huwag kang mag-alala. Kuya Chen Yuan, magaling na talaga siya dati pa. Malaking hayop. Kung may utak ka, mag-anyong tao ka agad at humingi ng tawad sa kapatid ko. Kung hindi, babasagin ko ang ulo mo. Sinabi ko sa iyo na mag-anyong tao ka at humingi ng tawad. Ayaw mong makinig. Kaya ako pa ang napagod. Nabaho pa ako. Munting Soro. Sampalin mo muna ng 2 beses. Hinamon mo ako. Ngayon alam mo na kung gaano kagaling si Kuya Chen Yuan ko. Ikaw pala ang milipid? Kaya pala ang pangit mo. Ngayon, hiramin ko ang iyong snow condensation flower. May reklamo ka ba? Wala. Walang reklamo, Dot. Isang maliit na bagay lang yan. Kunin mo na lang. Munting Sora, ikaw na ang bahala. Oh. Kuya Chen Yuan, nakuha ko na. Umalis na kayo. Umuwi na rin tayo. Chen Yuan, bakit mo sila pinalaya? Ang tigas naman ng puso mo. Gusto mo bang patayin pa sila? Kung mananatili sila dito, hindi ba't magpapatuloy lang silang manakit ng tao? Hindi sila kusang mananakit ng tao. Sila'y mga Diyos ng bundok na tagapagbantay ng lugar na ito. Hindi basta-basta pwedeng patayin. Kung hindi, magdudulot ito ng galit ng iba pang Diyos ng bundok. Magkakagulo tayo. Ganun pala. Mukhang sa mga susunod na pagkakataong ganito, kailangan kong magpakita ng paggalang. Hoy, Lolo! Natututo ka naman! Hindi na ako sasama sa inyo pababa. Hindi basta-basta makabababa ng bundok ang isang Diyos ng bundok. Sige, mag-practice ka ng mabuti. Babalik ako para dumalaw kapag may oras. Sora, salamat. Kapag may asawa na, malilimutan na ang kapatid. Munting hayop. Nyeh, nyeh, nyeh! Tara na, bumaba na tayo. Magpahinga muna tayo bukas. Sumunod na araw, sasama na ako sa iyo pabalik. Gusto kong umuwi ng maaga sa lungsod. Ang tatay ko. Hindi. Makinig ka sa akin. Tama? Binibini. Makinig na lang tayo sa kanya. Si, Xiao Yuan, Ate, anong ginagawa mo rito? may ginawa akong siomai para sa'yo. Tikman mo na. Ay, salamat ate. Pagod na pagod ka siguro kagabi? Ate, masahihan kita ng balikat. Wag, ate. Kung magmamasahe man ng balikat, dapat yung masungit na babae ang gumawa. Okay lang. Magaling ang kamay ni ate. Hayaan mo si ate. naabala ba kita? O ako? Hay, hindi. Wawawala kaming ginagawa. Huwag kang mag-akala. Tama. Ang masahe ko, masahe lang talaga. Masahe lang. May dala akong siomai. Kain na tayo. Si, Halika.
Dapat na tayong mag-ayos. Bukas, babalik na tayo sa lungsod. Ano? Kayo? Babalik sa lungsod? Oh, kailangan kong sumama sa kanya pabalik. Ako lang ang marunong gumamit ng spirit herb. Hindi pwede. Ayaw ko. Xiao Yuan, hindi pa lubos na gumagaling ang utak mo. Dito sa lungsod, napakalalim ng mga pakana rito. Mas mabuti pa sa baryo. Huwag kang mag-alala, ate. Matagal na akong gumaling. Hindi ka na ba ulit? Oo, kahapon ko pa naalala ang ipinagbilin sa akin ng ama ko. Kaya kailangan kong sumama sa kanila, papunta sa lungsod. Ay, Ate, huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Chen Yuan. Oho. Tama. Napakalakas ni Kuya Yuan, kahit saan. Hindi siya maaapi. kung gayon, dapat mong pag-isipang mabuti. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi naman ako hindi babalik. Si Nanya. Ate, babalikan kita mamaya. Oy, Kuya Yuan, hindi ba tunay na ate mo yan? nag-iisa akong anak, si Ate Yuzu. Malayong kamag-anak ko. Ah. Sa tingin ko, may gusto siya kay Kuya Yuan. Hoy, matanda ka na. See? Pagtanda ko, magsasalita rin ako ng kung ano-ano. Oy, Tito Chin, mag-ayos ka na. Baka isumbong kita pag uwi. Kumain muna tayo bago umalis. Kumain muna tayo bago umalis, ha? Huwag kang maingay. Ate? Gabi na. Bakit ka na pa rito? Ang lakas ng amoy ng alak. Ikaw, uminom ka? Alam ni ate na aalis ka. Kaya ngayong gabi, sinadya kitang puntahan. Ate, ikaw, ano ba yan? Ngayong gabi, sumunod ka na lang kay ate. Natatakot ako. Baka hindi na kita makita ulit. Oy, Ate, Hindi pwede. Nandiyan sila sa kabilang kwarto. Wala na akong pakialam, Yuan. Kem, la. Ate, may tao sa labas. May tao. Di wag kang maingay. makakauwi na ako para magamot ang tatay. binibini. Sumakay na tayo. Xiao Yuan, Ate, ikaw, bakit ka nandito? alam ni ate na aalis ka. Para lang magpaalam. Hindi na kailangan, ate. Hindi na. hindi na. Ay, Binibini. Tuloy po kayo. Ate, paalam. Hehe. Wow, Talagang mayaman ang pamilyang ito. Ang ganda-ganda talaga. Kung gusto mo, pwede kang tumira dito sa hinaharap. ay, Pwede naman siguro. Halika, dalhin kita para makilala ang tatay ko. Ay, Tay, kamusta ka na? ako. Wala naman. Tito Shen, kamakailan lang po. May na-offend ba kayong tao? Sino ito? Siya si Chen Yuan, ang apo ng pamilyang Chen. Ah, yung bata ng pamilyang Chen pala. Noong bata ka pa, nagbuhat pa kita. Ngayon, ang laki-laki mo na. Ang Tito Shen, sagutin muna ninyo ang tanong ko. parang wala naman akong na-offend na tao.
Tito Shen, may taong gustong saktan kayo. Ano? May taong gustong saktan ng tatay ko? Totoo ba yan? Tama. At yung snow condensation flower kay Tito Shen, hindi ito epektibo. Anong sakit ng tatay ko? Ito ay Tigil! Meng Fan. Pagbalik mo rito, hindi mo man lang sinabi sa akin. Hindi na kailangan. Hui, sino ba tong tangang to? Linisin mo ang bibig mo. Narito ko si Tito Shen, lumabas kayo. Matato, pera. Ikaw? Haha? Hoy, Meng Fan. Itong tanga ikaw ba ang nagdala sa kanya? Hindi siya tanga. May kakayahan siya. Siguradong gagalingin niya ang tatay ko. Ganito? Isang promdi? Meng Fan, huwag kang magpaloko sa kanya. Ito ang sikat na si Dr. Jiang. Sa loob ng 3 araw, gagaling na siya. Hindi na kailangan yan. Shen Meng Fan, isipin mong mabuti. Ang sakit ng tatay mo, si Dr. Jiang lang ang makakagamot. Oy, pare. Ang cheap mo! Sinabi na ni Meng Fan. Hindi kailangan. Sige na, dalhin mo na ang mga kasama mo at umalis na kayo. Hinahamak mo ako. Hinahamon mo ako? Gusto mong mamatay? Ay! Ang aking noo. Ikaw ba ang may karapatang ituro ito? Aray! Ikaw ako at sino ako? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon na ayusin ang iyong pananalita. Ikaw? Siya. Oo, paumanhin. Ikaw ang boss. Ako. Ako ang mababa. Ginoong Jiang, Tayo na. Dapat noon pa umalis. Chen Yuan, ang pamilya Zheng ay hindi basta-basta. Meng Fan, ikaw at si Zheng Jiu, ano ang relasyon ninyo? Oh, patuloy niya akong nililigawan. Hindi ko sinang-ayunan. Kaya tama nga. Sa palagay ko, ang sakit ni Tito Shen, sila ang lihim na gumawa nito. Ano? Sila nga. Kaya, ang nakuha ng aking ama, ano talaga ang sakit? Hindi sakit ito ni Tito Shen, kundi pagkahilo sa kulam. Ano na kulang? Kung hindi ako nagkakamali, yung si Dr. Jiang kanina ay hindi naman talaga doktor, kundi isang manggagaway. ubo. Anak. Ang sakit ko may pag-asa pa bang gumaling? Tito Shen, kayong pinakamatalik na kaibigan ng tatay ko, hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo. Ang ibig mong sabihin, may pag-asa pang gumaling ang tatay ko? Nandito ako, huwag kang mag-alala. Eto, Snowbloom flower. ang snow bloom flower ay gamot sa lahat ng sakit, pero para sa mga uod ng kulam, walang epekto. Ano ang may epekto? Kukunin ko na ngayon. Hindi kailangan ng anumang halamang gamot. Kung gayon, tulungan mo na ang tatay ko. Nakikiusap ako sa'yo. Ngayon, hindi pa oras. Hindi pa oras? Bakit hindi pa oras? Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang kanilang plano. Gusto mong sa sakit ng tatay ko malalaman kung anong paraan ang ginamit nila? Ginagawa mo bang ginipig ang tatay ko? Siya nga pala, si Tito Shen ay ang magiging biyenan ko. Balang araw, paano ko hahayaang may mangyari sa kanya? Ganyan ka ba magtrato sa magiging biyenan mo? Ikaw? Hindi naman. Handa na ang lahat. Dr. Jiang, Handa na ang lahat. oras na para sumumpa sa nakakainis na si Chen Yuan. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Kanina pang umaga, akala ko tatawagin mo ang mga bodyguard para atakihin ang lalaking yon. Hindi ako ganoon katanga. May malayong atake akong mahika. Sino ba ang gagamit ng malapit na atake? Ha. Ikaw talaga, mas matalino ka kaysa sa mga mayayabang na rich kids. Dr. Jiang, sige na. Ngayong pagkakataong ito, dapat mong ipaghiganti ang galit ko.
Huwag kang makikipag-agawan sa akin. Hindi mo alam ang buhay mo. Kumilos ka na. Ha ha ha! Ha 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 ha. Aba. Paano kaya ito nangyari? Dr. Jiang, ito, anong nangyari? Ako pa mismo ang nabalikan ng aking mahika. Sinasabi mo ba na ang iyong mahika ay nasira? Hindi siguro. 40 taon ko nang pinag-aaralan ang mga uod na mahika. Hindi yan kayang sirain ng batang yun. Ano nga ba talagang nangyari? Sa palagay ko, malamang may dala siyang anting-anting o iba pang mahiwagang bagay. Di ibig sabihin wala na tayong magagawa sa kanya. Isang simpleng bata lang yan. Wala yan sa isip ko. Si. Hehehe. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakatakas sa aking mga uod na mahika. Dr. Jiang, tapos na ba to? Huwag kang mag-alala. Ngayon, kahit hindi siya mamatay, magiging tau-tauhan ko siya. Ano ba yan? Kumusta si Jiang Shenyi? Yung parasitikong uod? Naipasok na ba sa katawan niya? Yung uod, buhay pa. Ibig sabihin, matagumpay na. Bukas, pupunta ulit tayo sa bahay ni Chen Yuan. Tiyak na makokontrol natin siya. Yehey! Sa wakas, nagtagumpay tayo! Yung tao na yon, ikaw, maghintay ka lang! Anong nangyari kagabi? Bakit nagkaganito? Chen Yuan. Chen Yuan. Maaga pa ng umaga. Bakit kumatok ka sa pinto ko? Buti naman okay ka lang. Anong problema ko? Hindi mo ba alam kagabi? Kagabi, saan ka pumunta? Nag-sleepwalking ka. Hindi ko rin alam eh. Pagkagising ko, ganito lang nangyari. Kagabi dito ka nagpapausok ng papel? May kakaiba. Talagang may kakaiba. Nakita kong may kakaiba sa'yo. Gabing-gabi na. Hindi ka natutulog. Ginagawa mo ang mga kalokohang ito. Ito ay Gu Chongshu. Gu Chongshu. Sinasabi mo ba na kagabi? May tao dito gumamit ng Gu Chongshu? Oh. Ang taong ito, hindi kaya ikaw? Ang ganitong mga ilegal na paraan, hindi ko gagamitin yan. Ganito, umalis ka muna. Magpapalit ako ng damit. Tapos, titingnan natin ang tatay mo. Chen Yuan, kumusta na ang tatay ko? Okay pa naman. Hindi nila inatake si Shen Shu. Ibig sabihin ba, gusto lang nilang saktan ka? Siguro ganoon nga. Ang dalawang tumatapang sila
Chen Yuan, parang lumala ang kalagayan ng tatay ko. Tingnan mo ulit. Alam mo ba kung saan ang bahay ng pamilya Zheng? Ang pamilya Zheng? Alam ko naman, pero mapanganib sa bahay ng pamilya Zheng. Tanging iyon lamang matandang lalaki ang may hawak ng lunas. Kailangan nating puntahan siya. Ha, magpahinga ka ng maayos. Babalik kami agad. Kayo, mag-ingat kayo. Bye. Tio Shen, ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ng tatay ko. Hindi kita pababayaan. Tara na. Huy, hindi ba't ito ang walang kwenta? Kamusta? Kagabi? Komportable ba ang tulog mo? Kaya pala kagabi, parang may kumakati. Kayo palang dalawang mga pulgas na tumatalon. Probinsyano, may isang bagay na hindi mo pa alam. Ang katawan mo ay tinaniman ko na ng uod. Ano? Ginawan ninyo si Chen Yuan. Shen Mengfan, kung sumunod ka lang ng maayos at pakasalan ako, may mangyayari ba sa'yo? Humarap ka pa sa nobya ko. Ang lakas ng loob. Oy, ibaba mo ang kamay mo. Anong oras na ba? Bumaba ka na. Basta, maalis mo lang ang parasito sa katawan ni Chen Yuan, payag ako. Ano? Payag ka? Anong pinagsasabi mo? Mukhang ayaw na ayaw mo nga. Dapat mamatay ang ganyang klaseng tao. Siya, kung ganyan ang ugali mo, Dr. Jiang, sige, Dr. Jiang, tuloy na po. Hayaan mong matikman ng batang to ang hirap na dulot ng parasito. Walang utang na loob. Titikman mo ang sakit na parang gumagapang ang langgam sa puso mo. Aray, Chen Yuan, Ganyan lang ang alam mo at hahadlangan mo ang parasito ko? ikaw pala. Haha, Talaga? Binigyan ka ng pagkakataon, di mo naman ginamit. ngayon, hawak ko na. Ag. Mengfan, anong ginagawa mo? Dalian mo't kumuha ng gamit para Bitawan mo ako, Handa ka na. Jiang Shenyi. Ayos ka lang? Chen Yuan. Mukhang gusto mong mamatay. Buhay ka pa? Yang maliit na uod mo, gusto mo pa akong saktan? Mag-practice ka pa ng 100 taon. Nasaan ang uod ko? Pasensya na ha. Kagabi, habang natutulog ako, nadurog ko. oy, Ano? Masarap ba ang uod? Jiang Shenyi! Tulungan mo akong ilabas to. Tulungan mo akong ilabas. Anong klaseng salita yan? Ano ako? Ganoon klaseng tao? Sa bahay na lang natin gawin. Huwag mo akong pabayaan. Aalis na kayo? Sino ba ang nagpahintay? Ano pa ba ang gusto mong gawin? Mengfan, narinig ko sa'yo. Kulang sa pondo ang pamilya Shen ngayon. Magbayad ka. Oy, ako ang magbabayad. Aba, Baka bakla itong lalaking to. hoy, sabihin mo ang halaga. Siguradong ibibigay ko. Narinig ko, ang mga mayayamang pamilyang ito ay sobrang yaman. 100 milyon. Sakto lang siguro yon. Walang problema, 10 bilyon. Bukas ay hindi, ngayon. Papadalahan ko na ng pera ang account ng pamilya Shen. Aba, 100 milyon lang ang kailangan ko. 10 bilyon ang ibinigay niya. Kulang ba ang hiningi ko? Pwede na ba kaming umalis? Umalis kayo! Umalis kayo! Dapat kayong magpasalamat na nasa lipunan tayo ng batas ngayon. Kung hindi, matagal na sana kitang pinatay. Salamat kuya. Naway ang kuya at ate ay magpakailanman. Aalis muna kami. Chen Yuan, ang galing mo talaga. Hempi, Siyempre naman. Oo nga pala, wala pa tayong hininging antidote. hindi ba narito na ang lunas? Lunas raw ito, sabi mo? Oh. Si Jiang Shenyi, nagpraktis siya ng mga bulutong at uod ang dugo niya. Tiyak na may lason, diba? Yung matandang lason na yon, talagang nakalalason? Bakit mo pinainom sa tatay ko? Gamot sa lason ang lason mismo. Parehong prinsipyo. Maniwala ka sa akin. Tama ito.
Tay. Tay, inumin mo itong basong tubig, gagaling ka na. Kanina sa baba, ang ingay ng kalampag. Anong nangyari? Kanina. Wala naman. Naguli lang ng lawod. Na. Mabuti naman. Mabuti naman. Tay, inumin mo itong basong tubig, gagaling ka na. Itong isang basong tubig lang? Gagaling na ako? Tito Shen, lunas ito. Inumin mo na. Iinom. Halika, Tay. Tay, anong pakiramdam mo? Parang uminom lang ng isang baso. Ng ordinaryong tubig. Walang pinagbago. Ito, epektibo ba talaga ito? Hintayin mo. Aray. Aray ko. Aray. Tay, anong nangyari sa'yo? Chen Yuan, halika tingnan mo ang tatay ko. Tatay, anong nangyari sa'yo? Chen Yuan, halika rito at tingnan mo. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Pupunta ako sa banyo. Aray, Oy, paano nakatakbo si tatay nang mas mabilis pa sa akin? Huwag kang mag-alala. Maniwala ka sa akin. Walang problema. Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? aray. Pakiramdam ko? Maluwag ang pakiramdam ko. Hindi pa ako kailanman nakaramdam ng ganito kagaan sa buhay. Tatay, gumaling ka na talaga? Siyempre, gumaling na ako. Salamat sa iyong pagdala kay Xiao Yuan dito. Kung hindi dahil sa sakit ko, hindi ko alam kung kailan ako gagaling. Chen Yuan, salamat sa iyo. Mukhang itong batang to, Tatay, huwag kang magsalita ng ganyan. hindi ako nagbibiro. Ikaw ang may ginagawa. Tito Shen, kanina, anong iniluwa mo? Kanina, isang itim na uod ang iniluwa ko. Pero, patay na ito. Eh di walang problema. Hindi ka na magkakaproblema sa hinaharap. Chen Yuan, salamat sa iyo. Mula ngayon, isang pamilya na tayo, wala nang pasasalamatan. Anong isang pamilya? Ha 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 ha. Mangyayari rin yan balang araw, kayong dalawa. Kasal na kayo mula pa nung mga bata kayo, hindi ba? Binibini. Ang matalik mong kaibigan, nandito po si Lin Qingyu, ang matalik mong kaibigan. Qingyu, pasulungin mo siya agad. Opo, Oy, Tio Shen! Gumaling ka na pala. ganap na akong gumaling. Maligayang paggaling po, Tio. Salamat anak. Sino to? Siya, isang matalik kong kaibigan. Aminin mo na. Sino ba talaga yan? Boyfriend mo? Siya ang nobyo niya. Ang galing mo! Ilang araw lang. May nobyo ka na. Ay naku! Huwag mo na kong pag-usapan. Bakit ka nandito? Hindi ka ba nasa opisina? Namimiss kita. Siyempre. Totoo ba yan? Ako kasi. Sabihin mo na. Anong hindi mo masabi? Parang may sumapi sa kin. Anong nangyari? Sabihin mo ng detalyado. Noong isang gabi lang, habang pauwi ako, may nakasalubong akong taong parang may sira ang ulo. Miss, Kailangan mo ba ng tulong? Hindi, wala akong kailangang tulong. Kailangan mo. May masamang espiritu sa bahay mo. Kailangan itong ayusin agad. anong nangyari pagkatapos? Nang gabing iyon, sa sala, sa unang palapag ng bahay namin, may narinig akong kakaibang ingay. Kakaibang ingay? Sabihin mo ng detalyado. Hindi ko masyadong narinig ng malinaw. Akala ko'y may daga, pero nang bumaba ako para tingnan, wala naman. Baka nagkamali ka lang ng pagdinig? Hindi, tiyak akong hindi ako nagkamali. Huwag kang matakot. Sabihin mo lang ng dahan-dahan. Kung hindi, pupunta ako para tingnan. Kagabi lang, sa sala sa unang palapag ng bahay namin, may narinig ulit akong kakaibang ingay. Nang bumaba ako para tingnan, napansin kong sa mesa ng mahjong sa sala namin, biglang may mga tiles ng mahjong. At saka, yung dice sa loob gumagalaw. Parang may naglalaro ng mahjong. Ayos lang yan. May paraan dyan. Walang saysay, nakausap ko na ang manggagamot. Nabaliw sa takot ang manggagamot.
Nakakabilib naman. Interesado na ako. Chen Yuan, anong oras na? Nagbibiro ka pa rin. Ching Yu, dito ka muna sa amin tumira sa mga susunod na araw. Mag-iisip tayo ng paraan. Salamat, Meng Fan. Ano bang pinagsasasabi mo? Dito ka muna tumira ng maayos sa mga susunod na araw. Huwag kang mag-abala. Sasamahan kita mamayang gabi. Talaga? Marunong ka talagang magpalayas ng masamang espiritu? Hindi masyado, pero may konting alam ako. Sa mga karaniwang multo at maligno, kaya ko naman. Malubha ang sitwasyong ito. Xiao Yuan, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang mag-alala, Tito Shen. Hindi ko binibigyan ng pansin ang mga mumunting multong yan. Ikaw, kaya mo ba talaga? Subukan natin. Kung hindi susubukan, paano malalaman kung kaya? Chen Yuan, huwag mo sanang gawing biro ang bagay na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan na maging biyuda. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ching Yu, ang lamig pala dito sa bahay mo. Mula nang makasalubong ko yung kakaibang tao 3 araw na ang nakalipas, ganito na kalamig ang bahay ko. Talagang mga multo yan. May nakita ka ba? Talagang pumasok na dito yung mga multo. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Hindi ba kayang ayusin to? Anong gagawin natin ngayon? Huwag magmadali. Maaga pa. Hintayin natin hanggang hating gabi. Saka tayo magmasid ulit. Ching Yu, umupo ka muna at magpahinga. Hindi ako mapakali. Hoy, sandali. Samahan kita. Ayokong mag-isa sa kwarto. Sasama rin ako. Sige na. Dalhin ko kayong dalawa para makakita ng mundo, ati. Nandito nga talaga kayong mga batang to nagmamahjong. Ang sarap ng buhay ah. Chen Yuan, tingnan mo. Hoy, mga bata lang naman yan, di ba? Tingnan mo kayong dalawa, natakot ng ganyan. Lente ka. Kayong mga hayop, ang pangit-pangit ng itsura nyo. Wala kayong hiya, nagmamahjong pa kayo dito. Anong gusto nyo? Sinabihan ko na kayong pangit. Ayaw nyo pang maniwala. Meng Fan, boyfriend mo si Raulo ba? Chen Yuan, may napansin ka ba? Ay, nakalimutan ko. Hindi nyo sila nakikita. Mga pare, patayin natin to. Nakakakita ng multutong batang to. Walang problema. Mang-aabala pa sa amin. Yung nauna, nasa mental hospital na. Umalis ka dyan. Ikaw rin. Umalis ka. Kayong dalawang gago. Makikipag-away pa kayo sa akin? Chen Yuan, anong nangyari? Chen Yuan, ano ba talaga ang nangyayari? 4 na multo. Gusto akong saktan. Ito, huwag mo naman akong takutin. Hoy, tingnan nyo. Mga multo lang naman yan. Ayaw nyo paniwalaan, pero gustong-gusto nyo malaman. Pinakita ko, natakot naman kayo. Ara to? Sige na. Mga multo lang yan. Tara, sama-sama tayo. Turuan natin sila ng leksyon. Anong tingin-tingin mo? Magkwento ka. Bakit ka pumunta rito para manakit? Ginong daw, huminahon ka. Kami. Wala rin kaming magawa. Kayong dalawa, ilang araw na akong hindi makatulog ng maayos dahil sa inyo. Kayong mga ito, natatakot na si Ching Yu na umuwi at matulog. Paumanhin, young miss. Alam namin ang aming pagkakamali. Ano pang hinihintay nyo? Humingi kayo ng tawad. Gusto nyo bang mamatay? Namatay na kami minsan. Takot pa ba kaming mamatay ulit? Siyempre, takot kami. Tama na yan.
diretso na. Magkwento ka. Ano ba talaga ang nangyari? Hindi naman kami kailanman nanakit ng tao. Siya yung manggagamot na si Jiang. Siya ang nag-utos sa amin na pumunta. Isa na namang matandang ito. Alam ko na ito. Hindi maganda ang paraan ng matanda. Kayong mga hayop, pinapunta ka nila? Dumating ka agad? Binibining Lin. May dahilan din kami. Ginamit niya ang mahiwagang paraan para kontrolin kami. Wala na talaga kaming magawa. Suntukin para magturo. Pero multo silang lahat. Paano ko sila masasaktan? Madali lang ito. Ibigay mo ang kamay mo. Subukan mo ngayon. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Mga binibini, kahabagan ninyo kami. Muntik na mawala ang kaluluwa namin sa paghampas ninyo. Ngayon takot na? Huli na? Siya na. Magturo lang ng leksyon. May silbi pa sila. Anong Siyempre, itatabi para maging bodyguard ni Qingyu. Napakagandang bodyguard. Sayang kung hindi itatabi. Bodyguard? Mas maaasahan pa to kaysa sa tao. At magagamit pa sila para mahuli ang kalaban. Ano? Sigurado ba to? Narinig ko kasi, magkaiba ang daigdig ng tao at multo. Madali lang yan. Iabot mo ang kamay mo. Ayan. Ngayon, ang kontrol ni Dr. Jiang sa kanila ay naalis na. Pwede mo na silang kontrolin ngayon. Subukan mo. Wow! Ang galing! Qingyu, subukan mo na. Kayong apat, umupo kayong lahat sa sahig. Wow! Ang effective! Pero kayong apat, pwede bang hindi kayo mukhang pangit at nakakatakot? Binibining Lin. Ano po ang sinabi ninyo? Gagawin po namin ang anumang kaya namin. Wow! Ang saya! Ang galing! Gusto ko rin. Chen Yuan, bigyan mo rin ako ng 4. Nandito naman ako sa tabi mo. Anong silbi nila sa'yo? Kung ganyan ang sinasabi mo, di hindi ko nakukunin. Pero hindi pa nahahawakan si Dr. Jiang. Tiyak na babalik siya. Huwag kang mag-alala. Hintayin lang natin siya dito. Malamang narinig na niya ang balita. Chen Yuan, bakit kaya si Dr. Jiang ay gustong saktan si Qingyu? Kung gusto mong makuha ang isang babae, ang pinakamabilis na paraan ay unang sirain ang kanyang matalik na kaibigan. Ito. Qingyu, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Okay lang. Hindi ba't nakakuha tayo ng 4 na laruan? Ano ngayon? Ganito na lang ba tayo maghihintay? Siyempre hindi. Isang tao sa inyo. Samahan niyo kaming magmahjong. Kulang tayo ng isa. Pero hindi kami marunong. Talagang hindi kami marunong. Ikaw at ikaw. Halika, magmahjong tayo. Ano nangyari? May nakasira sa aking engkantong pangkontrol ng multo. Young Master Zheng, Ha? gising. Dr. Jiang, bakit? Hating gabi na. Nasira ang engkantong pangkontrol ng multo sa bahay ng mga Lin. Kailangan nating Pulang gitna. 2 na bilog. 30,000. Nakuha ko na. Hindi pa. Nagkamali ako ng tingin. Eddie, dayaan yan. Magbayad ka. Wag na. Ngayon, may mas importante pang bagay. Huy, ang bilis mo namang dumating. Chen Yuan, sinira mo na naman ang plano ko. Ay, itong batang to, ang init ng ulo grabe. Gusto mo bang maglaro ng 2 raon? Chen Yuan, akala mo ba talaga takot ako sa'yo? Akala mo ba talaga si Dr. Jiang namin ay mahina? Hindi. Kayong mga gumagawa ng masama, ang lakas pa ng loob nyo. Sawa na ba kayong mabuhay?
Sasabihin ko sa'yo, ang babaeng gusto kong makuha ni Zhengju, wala pang hindi ko nakukuha. Dr. Jiang, ano pang hinihintay mo? Kilos na. Mga mumunting multo lang yan. Kahit pa mailigtas mo sila sa aking kontrol, hindi pa rin nila ako kayang talunin. At itong dalawang babaeng to, kung hindi ko makukuha, sabay-sabay ko silang sisirain. Chen Yuan, sinabi ko na sa'yo, yang kaunting kakayahan mo, talagang hindi sapat. Kung tumigil kayo noon, baka pinalampas ko pa kayo. Pero ngayon, haha. Ngayon, nakatayo ako mismo sa harap mo. Ano ngayon? Ano pa ang magagawa? Suntukin mo ako. Suntukin mo ako. Haha. Makipaglaban sa akin? Magsanay ka pa ng ilang dekada bago bumalik. Ngayong araw, hindi lang sila, pati ikaw, malalagot. Kung gagalawin mo ng kahit katiting si Ginoong Zheng, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Ayaw mo nang manuntok? Takot ka na? Kung takot ka, lumuhod ka! Tapos, isama mo sa akin ang dalawang babaeng ito. At saka, ibigay mo sa akin ang lahat ng ari-arian ninyo. Ihandog mo. Kaya pala, ang gusto mo pala ay ang yaman ng pamilya Shen. Siyempre naman, marami na akong nalasing babaeng normal. Ang layunin ko ay lunurin ang mga pamilyang banta sa pamilya Zheng. Ano naman ang magagawa mo? Hoy, yang basura sa tabi mo, ayaw pang gumalaw. Ngayon panahon na para turuan ka ng leksyon. Ako. Oy, oy, oy. Bitawan mo yan. Aray! Bitawan mo ako! Oy. Aray! Ganitong walang katuturang kahilingan. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang, to narinig, pare cutie. Chen Yuan, nakikita kong malapit ka ng mamatay at nagmamalaki ka pa. Nahawakan mo ang aking gintong uod na bulati. Kahit ang mga Diyos ay hindi ka na maililigtas. Sen Yuan, ayos ka lang ba? Nawala yung uod. Siyempre, kapag nahawakan ang gintong uod na bulati, papasok na yan sa katawan. Hindi na yan maaalis. Maghintay ka na lang at kokontrolin kita. Ningina mo. Chen Yuan, naghahanap ka ng away. Aba, ikaw, bakit wala kang nangyari? Anong klaseng kalokohan ito? Ang ingay-ingay. Ang ingay. Dr. Jiang, ito, ano ang nangyari? Malinaw na pumasok na ang Gin Chan Gu sa katawan mo. Bakit wala kang nangyari? Itong bulok na bagay na ito, ni hindi nga makagat ang balat ko. Gusto pang pumasok sa katawan ko? Imposibleng mamatay ang Jin Chan Gu. Ano ba talaga ang nangyari? Itong bulok na uod na ito, noong ako'y 8 taong gulang pa lang, kayang-kaya ko nang pisilin hanggang mamatay. Kayong mga napakahina naman. Ha? Kung ganon, ibibigay mo na lang ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zheng. Ibigay mo lahat, bilang kabayaran sa aking nobya. Sasabihin ko sa'yo, Hindi. imposible. Kung imposible, edi mamatay ka na lang. Imposible, edi mamatay ka na. Chen Yuan, huwag, patayin mo siya. Ikaw rin, makukulong ka. At ngayon, ang pamilya Zheng ang naghahari. Lahat tayo, hindi natin kaya sila. Sinabi ko na sa iyo, hindi mo ako kayang talunin. Isang salita lang ng tatay ko. Ang pamilya Lin at pamilya Shen. Lahat mawawala. Anong magagawa natin? Una, sasaktan kita. Ako, Sino ang tumatawag sa ganitong oras? pakawalan mo agad si Zhengju at ang junior ko. Sino ka ba? Kilala ba kita? Pakawalan mo ang junior kong si Jiang at si Zhengju. Narinig mo ba? Ang laki ng mukha mo. Pag sinabi mong pakawalan, pakakawalan ko? What? Hehe, ayaw mong pakawalan ng tao. Pakinggan mo kung sino ang nagsasalita. Yuan, sister, okay ka lang? Huwag mo akong alalahanin. Daring kang pumunta sa amin para hanapin ang sister-in-law ko? At hindi lang yon. Pakinggan mo ulit ang boses na ito. Yuan, Kailangan mong mag-ingat. Yuan, Tatay, Sino ka? Ano ba talaga ang gusto mo? pakawalan mo ang junior kong si Jiang at si Zhengju bukas ng gabi. Hanapin mo ako sa sira-sirang bahay sa labas ng silangang. Sana'y panindigan mo ang sinabi mo. Siguraduhin mong ligtas sila.
Sinabi ko na sa'yo, hindi mo ako kayang talunin. Dumating na ang ate kong lalaki. Maghanda ka sa pagdurusa. Ako muna ang magtuturo sa'yo ng leksyon. Aray, Chen Yuan, anong gagawin natin ngayon? Umuwi muna tayo sa bahay mo. Tiyak na pumunta sila doon. Sumama na lang ako sa inyo. Kayong apat, magsanay kayong mabuti dito. Hintayin niyo ako. bitawan mo ako! Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako bibitawan, si Shenjong at ang matandang kasintahan mo ay mamamatay na! Manahimik ka na. Tumigil ka na. Binibini, nauwi na kayo. Nadakip ang amo namin. Alam na namin. Ano ba talaga ang nangyari? Sino ang gumawa? Hindi rin namin alam kung sino ang gumawa. Nang dakpin ang amo namin, pumasok kami. Tapos, Ano nangyari? parang nang iwagayway niya ang kamay niya. May lumitaw na pagsabog ng itim na usok. Pagkatapos, wala na kaming maalala. Itim na usok? Malamang ay nakakalasong singaw. Mukhang mas malakas itong tao na ito kaysa kay Dr. Jiang. Chen Yuan, ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin? Matutulog muna tayo. Matutulog? Ito. Iiwan lang ba natin silang dalawa dito? Ito. Ha? Oy! Ano pa ba? Bukas, dadalhin naman natin sila sa East Suburb. Hindi naman sila makatatakas. Hoy! Bumalik kayo. Ano? Gusto niyong matulog kasama ko? Ako, wala akong tutol. Ikaw na babaeng Soro. Matulog ka na mag-isa. Ito ang boyfriend ko. Tara na. Matulog na tayo. Tara, matulog na tayo. Ang babaw mo. Kaibigan lang pag walang ibang mapaglibangan. Ikaw lang ang nakatulog sa kama? Saan ako matutulog? Sa sahig. Ako na lang sa sahig. Sa bahay ko to, ha? At saka, ako ang matutulog sa kama. Ikaw ang makikinabang. Ayon sa tatay ko, kapag nasa labas ang isang lalaki, kailangang protektahan ang sarili niya. Ikaw? Anong hinahanap mo? Tulungan kita. Hoy, oh? Sabi ng tatay mo, protektahan mo ang sarili mo. Ngayong araw na to, wala nang makakaprotekta sa'yo. Ay naku, huwag kang mag-alala. May kasunduan naman tayong magpapakasal. Pananagutan kita. Dapat tutupad ka sa pangako mo. Una ko, to. Sino bang hindi? Hoy, bumangon ka na. Sagipin mo na ang tatay ko. Ikaw. Bakit ka nandito sa labas ng pinto? Wala lang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang bibig mo. Alam ko namang ganyan yan. Hoy, ha? Anong tulog-tulog? Bumangon ka't matulog ulit. Ha? Tumigil ka nga. Sumama ka sa akin. Ha?
Gutom na ako. Kahit gutom kayo, hindi kayo makakakain. Kami, dito lang ba tayo maghihintay ngayon? Ano pa? Siyempre, dapat tingnan muna natin ang paligid. Paano kung may mga bitag siya? Bakit pa tayo nakaupo dito ng tanga? Bakit hindi mo agad tiningnan? Di tignan na natin. Ito ang tao. Kakayahang maaaring taglayin ng isang tao. Probinsyano, mukhang hindi ka pa nakakita ng mas maganda. Anong tinitignan mo? Ha ha ha! Batang ito, nakita mo na ang galing ng senior ko? Bakit hindi mo pa kami pakawalan? Ang dami mong salita ah. Isa kang masamang kultista. Nagmamalaki ka pa. Kung magsasalita ka pa, baka bunutan pa kayo ng ngipin. Oy, magpahinga muna tayo sandali. Ang mga tulad nila, malamang sa gabi palalabas. Mukhang matagal na akong hinihintay nitong batang ito. Pasok ka? Anong nakakatuwang nakikita mo sa labas? Ang batang ito, hindi rin pangkaraniwan. Wala kang kahandaan? Naglakas loob ka pang pumunta rito? Para sa tulad mong gumagamit ng masamang paraan, ano pang kailangan ihanda? Oy, baka gusto mo. Maghanda ako ng kabaong para sa'yo. Pakawalan mo sila. Pag sinabi mong pakakawalan ko na lang. Parang nawalan ako ng mukha, non. Nasaan ang mga tao ko? Ang mga tao mo? Nakontrol ko na. Gusto mo silang makita? Sumama ka sa akin. Tayo. Sasama ba tayo sa kanya? Kung hindi tayo sasama, baka mapanganib ang tatay mo at si Yuzu. Sina Shenjong at Luo Yuzu nandyan sa loob. Kung gusto mo silang hanapin, pasok ka. Kanina, hindi ko napansin tong lugar na to. Pero sa loob, malamang may mga bitag na siyang nakahanda. Ano? Takot ka nang pumasok? Okay lang kung ayaw mong pumasok. Pwedeng ilabas ko na lang sa inyo ang mga bangkay. Master, sa pagkakataong ito, hindi na sila makakalabas, di ba? Siyempre naman, ang aking senior brother na mismo ang kumilos. Paano matatakot sa isang batang yon? Ang dilim talaga. Wala akong makita. Paano ko hahanapin ang tatay ko? Tatay! Huwag kang pumunta. Mag-ingat. May panganib. Mag-go. Ayos? Chen Yuan. Lumaki ka na. Magaling ka na rin. Sino ka? Ako ito. Ikaw pala. Chibo. Qi Shengtian. Magkakilala kayo? Hindi naman kayo magkasabwat, di ba? Qingyu, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko akalain. Naalala mo pa rin ako? Bakit ka nandito? Ang lahat ng ito,
Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Ako. Yung pagkamatay ng tatay ko noon, ikaw ba ang may kasalanan? Ako pa rin. Bakit? Napakabait ng tatay ko sa'yo. Bakit mo siya pinatay? Hehehe. Dahil gusto ko ang kanyang key refining technique, ayaw niyang ibigay sa akin. Sa huli, ako pa rin ang nakakuha nito. Ngayon, matagumpay ko na itong napag-aralan. Kaya, upang mawala ang lahat ng ugat, ganito lang ang magagawa namin. Upang maakit ang ahas palabas ng lungga. Haha. Kaya pala, plano ninyong lahat ito. Ano naman? Pero ang gusto kong makuha ay si Meng Fan at ang ari-arian ng pamilya Shen. Totoo iyan. Tama ang pag-akit ninyo sa akin para lumabas. Kung hindi, paano ko kayong mapupuksang mga salot na ito? Mas mabuti pang isipin mo kung paano sila maililigtas. Ang bato ay nilagyan na ng kapatid kong lalaki ng Soul Falling Formation. Kung hindi sila maililigtas sa loob ng 1 oras, handa na silang mamatay. Chen Yuan, ito ang kapalit ng paggulo mo sa akin. Mag-ingat kayo. Hintayin ninyo ako rito. Chen Yuan, mag-ingat ka talaga. Mag-ingat, mag-ingat. Anong silbi ng pag-iingat? Tama. Kung may silbi ang pag-iingat, ang Soul Falling Formation ay magiging palamuti na lang. Chen Yuan, mag-ingat ka sa lahat. Naniniwala ako sa'yo. Ngayon, ito na ang huling pagkakataon ninyong halikan ang taong ito. Huwag ka nang umasa, basura ka. Hindi namin kayang halikan ka. Sige, kung ganoon, antabayanan ninyo kung paano mamamatay ang si Chen Yuan na ito. Chen Yuan, umalis ka na. Umalis ka na. May inihanda silang bitag dito. Lisanin mo agad ang lugar na ito. Anak, bakit ka pa pumunta rito? Matanda na ako. Hindi na ako magtatagal. Ikaw, bata ka pa. Xiao Yuan, bakit ka ganyan? Hindi sumusunod? Tio Shen, ate, huwag kayong mag-alala. Ang mahinang formation na ito, wala ito sa isip ko. Tara, ilalabas ko kayo rito. At sa pag-alis, aayusin ko ang ilang bagay. Gusto ninyong makalabas sa aking Luo Hunjen? Iwanan ninyo ang inyong mga kaluluwa. Luo Hunjen, umandar! Chen Yuan, ingat. Here, ang Luo Hun Reiko, hindi tinatablan ng patalim. Chen Yuan, tingnan natin kung hindi ka mamamatay ngayon. Hindi problema kung mamatay ka. Mas mabuti pa nga kung mamatay ka. Maaaring gawing zombie. Hindi ba mas malakas iyon? Masyado ninyo akong minaliit. Ang dumi-dumi talaga. Hindi man lang kayo nag-iingat sa kalinisan. Man lang, magsipilyo kayo. Ito, paano ito nangyari? Alam kong matigas siya. Pero hindi ko inakalang ganito siya katigas. Mukhang, marami kang natutunan sa tatay mo? Matanda, ano pang mga trick ang meron ka? Subukan mo na. Huwag kang magtago. Lumabas ka muna sa Luo Hun Array ko. Saka mo tingnan ang kakayahan ko. Hindi pa huli. Si. Ang lamig. Ang lamig. Chen Yuan. Maging isang patay na katawan na lang kayo. Ngayon naman, tingnan natin kung paano masisira ang kaluluwa ninyo. Chen Yuan, mag-ingat ka. Ganitong klasing panlilin lang. Noong ako'y 8 taong gulang pa lang, wala na akong ginagamit na ganyan. Walang saysay ang pagmamatigas.
Tingnan natin kung gaano kahamak ang pagkamatay mo ngayon. Tapos na, ligtas na tayo. Hindi na malamig. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Hindi maaari. Paano naging ganito kalakas ang batang to? Siyempre naman. Kung hindi, akala mo ba sa loob ng mga taon habang pinapanatili ko ang aking pagkabinata, peke lang ang mga pinagpraktisan kong martial arts? Hindi ko inakala na natutunan mo ang chi refining technique. Siyempre. Matanda, may sasabihin pa ako sa'yo. Yung key refining manual na ninakaw mo sa tatay ko. Peke, Imposible talaga. Pero pagkatapos kong patayin siya, nakuha ko ito mula sa kanyang katawan. sa iyong paghinga habang nagsasanay ay makikita na mali ang iyong pagsasanay. Kung hindi, hindi ka sana nahulog sa masamang landas. Tiyak na ako'y nilinlang ng aking amang hindi tunay. Kalokohan. Papatayin kita. Aray. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na sining ng paglinang ng ki. Ag. Natutunan mo na ba? Ito. Ito ang tunay na sining ng paglinang ng ki. Qi Shengtian, ang sining ng paglinang ng chi ng aming pamilyang Chen, ay hindi mo kailanman matututunan. Umalis ka! Bakit ako napakasawing palad? Siyempre, kasama ang masasamang kulto. Saan ka makakakita ng hindi sawimpalad? Ngayon, ikaw ang sawimpalad, di ba? Muntik ko nang makalimutan. Noong una akong pumunta dito, nagtago pa ako ng baril. Para lang sa kanilang dalawa. Hindi ko inakalang magagamit talaga. Anong silbi ng pagsasanay? Ito ang tunay na hustisya. Ilagay ang mga kamay sa ulo. Kung hindi, babarilin ko ang ulo mo. Huwag kang bumaril. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ikaw, huwag kang tumahak sa landas na walang pagbabalik. Marami akong koneksyon. Ganito lang kasimple. Ang aking pamilya ang bahala rito. Shen Mengfan, sinabi ko na, ang gusto kong makuha, walang hindi ko makukuha. Lanto, Saan galing ang tangang ito? Wala nang pag-asa talaga. Ibalik mo sa amin si Ginoong Jeng at titigil na kami. Ngayon, turno ko na. Mag-ingat ka, baka maputok. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Ito ay labag sa... Huwag kang mag-alala. Ang baril niya ay hindi kayang tumagos sa katawan ninyo. Haha. Kuya, ikaw. Ha ha ha. Ang taong nagsanay ay magiging bangkay. Mas lalakas pa. Ha ha ha. Kayo dalawa, patayin ninyo siya. Sining ng pagpino ng enerhiya. Ngayon, hindi na siguro sila makakabangon, ano? Patay na siguro talaga sila, ano? Qi Shengtian, ikaw ay pinaghihinalaan ng kagustuhang pagpatay. Ngayon, ako, ang batang lalaki, ay ibibigay ka sa kamay ng batas. Paano ka naging napakalakas? Mas malakas ka pa sa tatay mo. Siyempre naman, Hindi ka pala namatay. Buhay ka pa pala? matanda. Buhay ka pa pala? Anak, paano ka nagsasalita? Gusto mo bang mamatay ang tatay mo?
Lao Chen. Lausen, Siye. Buhay ka pa? hindi ganoon kaikli ang buhay ko. Oo anak ito. Ipagkakatiwala ko na ito sa iyo. Huwag kang mag-alala tatay. Ako na ang bahala. Buhay ka pa pala? Bakit ang tagal? Wala akong balita sa iyo. Hindi ba ako pwedeng lumabas? Maglibang hahasakto. Gagamitin kita para magsanay ang anak ko. Hehe, yun pala. Nahuli kayo sa bitag ng tatay ko. Akala ko ako ang piyesa. Hoy, anak, huwag nang magsayang ng salita sa kanya. Sina. Ay, Hahaha. Gusto mong tumakas? Matanda, ang maliit na trick na pagtakas gamit ang itim na usok. Hindi ba masyadong walang hiya? pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako uulit. Wala nang susunod. Baka naman, meron pang susunod na buhay. Hahaha. Sige, uwi na tayo. Uminom tayo habang nagkukwentuhan. Sige ba? Siye. Ayos ah? Aray, Ayos. Lao Chen. Ha? Sa mga nakaraang taon, saan ka ba nagpunta? Aray. Naglibot-libot lang ako. Nilakbay ang magagandang tanawin ng ating bansa. Ang sarap talaga ng buhay mo. Ikaw ang masasabing tunay na masagana. Sinakop mo ang pamilya Jeng. Ngayon ikaw na ang pinakamayaman. Oh, ha. Lahat ito ay dahil sa biyaya ng aking manugang. Aray, magkakapamilya tayo. Sige. Tuloy po kayo. Xingyu, bakit ka na pa rito? Ako, naisip ko lang na pumunta sa probinsya para maranasan ang buhay sa nayon. Masyadong maingay sa lungsod. Sa tingin ko, hindi ganoon kasimple ang dahilan mo. Ikaw na maliit na Soro, ano ba ang nasa isip mo? Hindi ko ba malalaman? Pero dahil ikaw ay aking mabuting kaibigan, payag na ako. oy. Kayong dalawa, huwag na kayong magselosan. Dumating na kayo rito. Xiao Yuan, tingnan mo, hindi ka na rin bata. Panahon na para magkaroon ng dalawang anak. Tingnan mo, dalawang magagandang dalaga ang sumama sa iyo pabalik dito. Kung hindi talaga kaya, pwede rin ang hipag. Hipag? Tungkol sa bagay na ito, huwag na po kayong mag-abala. Hipag? Ako, pwede rin naman ako. Oy, Sige na. Halika. Tayo ay pumasok na sa loob ng bahay. Hey, Halika na. Mga mahal, magsisimula na.